Dahil ito'y tatangahin. Ito'y kakainin ng tanga, kakalawangin. Di ba po? Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magtabi-tabi ng pera, pananalapi. Kasi kailangan din natin yan kung nagkasakit. Pero mas unahin natin na tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa. Dahil ito ang isa sa mahalagang purpose ng ating Panginoon. Amen? Nakapaloob doon na sinasabi mo, iniibig mo ang Diyos, pero hindi ka naman makagawa ng mabuti sa kapwa mo. Hindi mo nga mabigyan ng kahit isang basong tubig, mapainom, nang galing sa malayo, kumakatok sa pintuan mo. Bigay naman. Oo. Tulad ng mga basurero. Oo. Atin, mayroon mo kayong dyan. Inumin na malamig. Ano ba kung ano, tinapay, ganun, di ba? Kahit papaano, natuto na tayo. Kasi tinuruan na tayo. Sinanay na tayo gumawa ng mabuti na magyawi. Kung ano, kung sardinas, iulam namin, ganun, humihingi sila. Kaya, kahit papaano nagagawa na natin yung mabuti niyan, napagsusunikapan na natin gawin ang lahat ng yan. Dahil iyan ay mahalagang utos ng ating Panginoon. Kaya, nung natutunan natin ito, na ito pala ay napakahalaga sa ating buhay, eh, kahit papaano napahalagahan na rin ng bawat isa sa atin yung mga bagay na mabubuti yan. At ito ay isang kayamanan natin na masasabi na salamat, Amang Yahweh. At sinanay mo kami gumawa ng mabuti. Sinanay mo kami tumulong, maging bukas palad, maging maawain sa mga nangangailangan. Kasi sasabihin mo lang, hindi mo naman gagawin, walang paggawa, walang aksyon, wala rin. Walang kabuluhan. Di ba po? Kailangan takipan natin ang paggawa para makita ng Diyos, matuwa ang Diyos sa ating ginagawa, sa ating mga pagsunod. Makita niya na buong puso tayo. Hindi tayo sumusunod dahil lang sa ayuda. Di ba po? Hindi tayo sumusunod dahil bibiyayaan tayo ng Amang Yahweh ng ganito. Sumusunod tayo ng buong katapatan sa Diyos dahil nananalig tayo at nagtitiwala tayo, nananampalataya tayong lahat sa Kanya na kailanman siya lamang ang Diyos na mapangyayari niya sa buhay natin ang lahat ng yan. Amen? Siya yung makapagbibigay ng mga bagay na ito. Siya ang magbabago ng ating mga isipan na noon, kulang pa nga ito sa atin, naiisip natin yun eh. Ay, hindi nga ito pa siya sa aking mga anak, sa akin din eh. Paano ko ito hahatiin? Pero ngayon, kahit papaano na nakakapakinig na tayo ng kanyang salita, unti-unti yun na binago tayo ng Diyos. Sa mga maraming mahabang proseso ng pagbabago. At yun ay atin ang nagagawa, nasusunod. Dahil napakahalaga pala na tayo ay magkamit ng matibay na pagtitiwala sa Diyos. Amen? Na hindi tayo mapagkunwari, hindi tayo plastic na naglilingkod. Makatotohanan dahil sa pamamagitan ng kanyang salita, makatotohanan at tapat tayo na sumusunod sa kanyang mga mahalagang ipinag-uutos. Amen? Purihin siya. At syempre, sabi nga na binigyan niya ng authority ang ating Panginoon. Kaya tayo nga, wala tayong karapatan humatol sa ating kapwa. Sabi nga, kung tayo ay humahatol sa ating kapwa, tingnan muna natin manalamin muna tayo. Kasi sabi nga, kung yung gatahilan na puwing sa iyong mata, hindi mo nakikita, pero yung sa kapwa mo, nakikita mo, di mahirap yun. Siguro, ginawin ko lang yung Ano po yun? plastic. Kasi nga, lagi nga natin narinig yun kung tayo maging plastic. Eh, yun talaga ang tao eh. Plastic. O kumbaga,
Natural na yun. natural yun, ano po, Natural na yun brother? ng tao yun. Plastic ang bituka. Opo, Ang litid niya, plastic. plastic din. No? Ang buhok, may pagka-plastic. Opo. No? So, ibig sabihin, bahagi ng tao, Ay, ng pagiging tao, yung pagiging plastic. plastic. Pero ibig sabihin, brother, nung mapagkunwari, iba po yun, ano? Ganun din yun. Ganun din yun. Plastic at saka Actually, mapagpanyari. hindi naman siguro yun ang ibig sabihin ng pagiging Ano? plastic. No?